Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, anuman ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang na sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, isa sa mga pangaral ng ating Panginoon sa atin ay ang huwag tayong maghangad ng mga bagay na temporal, mga bagay na nawawala, mga bagay na mga ninanakaw, at higit sa lahat ng sobrang yaman. Tama na ang sufficiente, ang matususan natin ang ating mga pangangailangan. Ibahagi natin sa kapwa ang anumang sobrang yaman. At higit sa lahat, ipinangaral ng ating Panginoon na una at higit sa lahat, ating hahanapin ang kaharian ng Diyos. Kung ating pagnilay-nilayang mabuti, kung ating pag-aralang mabuti at ating tatanggapin sa ating puso, ang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos ay ang kabutihan, ang paggawa ng kabutihan. Sapagkat anuman ang ating ginagawa sa buhay natin ito, anuman ang ating ginagawa sa ating kapwa, ginagawa natin sa Diyos. Sa madaling salita, ang mabuting gawa sa kapwa ay gawang mabuti sa Diyos. Ang hindi gawang mabuti sa kapwa ay gawang hindi mabuti sa Diyos. Sinabi ng Panginoon, at ito ang tanging daan upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang anumang paghihirap, walang anumang pagpapakasakit, walang kamatayan, walang hangganan. Ang buhay sa kaharian ng Diyos. Seek first the kingdom of God, and all what you ask from God will be given to you. Ibibigay sa atin, ipagkakalob sa atin, siksikliglig at umaapaw pa. At ito ang ating nakikitang dahilan kung bakit naghihirap ang ating bansa. Isama na natin ito sa sobrang paghangad ng kayamanan at nagkapangyarihan ng ating mga politiko, ng ating mga nanungkulan sa bayan. Ano ang nangyayari? Pagnanakaw, pandarambong, panluloko, panlilinan, pagpapahirap sa taong bayan. Wala tayong karapatan na magbintang, wala tayong karapatan na partangan natin na makasalanan sila, mga magnanakaw sila. Ang sa atin lamang nakikita, nagiging dahilan ng ating paghihirap. Kaya sana ang pangaral ng ating Panginoon na seek first the kingdom of God. Unahin natin ang paghanap ng yaman na tungo sa kaharian ng Diyos. Ito ang nais sa atin ng ating Panginoon. Paulit-ulit natin sinasabi ito sapagkat lahat naman tayong nahihirapan. Lahat nahihirapan. At lahat tayong mga makasalanan. Ngunit nakalaan nga ang pagpapatawad ng Diyos. Ibalik natin ang dating dangal, ang dating marangal na pangalan ng ating bansa. Ibalik natin ang pagiging Kristiyano ng ating bansa. Ibalik natin ang pagiging tuya ng magiting ng ating bansa. Ibalik natin ang yaman ng ating bansa. Ibalik natin ang dangal ng bawat
Pilipino. Wala na tayong nababasa sa mga pahayagang national o international. Wala na tayong naririnig o napapanood sa social media kundi ang mga paratang ng kabila at kabila ng pagnanakaw. Walang umaamin. Lahat malinis. Pero nakikita natin ang kahirapan ng bayan. Kaya, arinawa, unahin natin paghanap ang kahayaan ng Diyos. Huwag tayong maghangad ng sobrang yaman. Tama na ang mayaman tayo. Tama na ang makapangyarihan tayo. Sapagkat kailangan natin ang mayaman. Kailangan din natin ang mahirap. Kailangan natin ang malakas. Kailangan natin ang mahina. Lahat ito ay gawa ng Diyos. Walang mangyayari sa mundong ito na hindi kasama sa ating pagiging nilikha ng Diyos. Kaya sana tayong mga Pilipino matuto tayo ng totoong pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Ibalik natin ang dating ganda ng inang bayan. Mahaba pa ang pagkakataon. Doon sa mga nagkakasala, mahaba pa. Open pa, bukas pa ang aklat ng pagbabago. Marami pang mangyayari kung magbabago tayong lahat. Magbago hindi lamang ang mananungkulan, kung hindi tayong mga tagasunod ng gobyerno. Magtatalo tayo kung sino ang magnanakaw. Imbestiga tayo ng imbestiga. Bintang tayo ng bintang. Pinipili naman natin ang ating iniimbestiga. Bakit ganyan? Kailangan ng isang patas, isang pantay, isang bukas na malalaman ang buong katotohanan at kung sino man ang nakakasala bukas ang pagkakataon sa tinatawag natin public apology, public repentance at ang pagpabago, transformation. Yan ang ating kailangan. Hindi pagtatalo, hindi yung pagbibintang, hindi ang pagsisinungaling. Gawin natin, sundin natin ang kautusan ng ating Panginoon. Hanapin natin ang kaharian ng Diyos. Lahat tayo, ang ating buhay magwawakas. Ngunit maniwala tayo sa buhay matapos ang kamatayan. Yung tinatawag nating resurrection, ating resurrection, ang ating muling pagkabuhay. Mamamatay ang ating katawang lupa, haharap sa Panginoon sa kanyang pangalawang pagdating ang ating mga kaluluwa. Naniniwala tayo sa ating pananampalataya na sa ngayon, ang anak ng Diyos, ang ating nagatagapagligtas, ay darating muli sa kanyang muling pagdating, sa pangalawa niyang pagdating, na isang hukom na hahatol sa ating lahat. Paghandaan natin ang pangalawang pagdating ng ating Panginoon. Paghandaan natin ang ating pagharap sa Kanya upang tanggapin natin ang gantimpalang kaya ng langit o kaya tayo ay masasadlak, paparusahan tayo sa walang hanggang kahirapan sa kaharian ni Satanas sa impyerno. May panahon pa, magsisisi tayo. Tayong lahat magsisisi tayo.